ano, yung aking screen. Oh, type S. Ayan. Ayan, type S. So, thank you po sa mga nag-participate. Ayan, napaka-attentive. Ayan. So, di ba? So, pag-uusapan natin ngayon dito is paano nga ba magkaroon ng financial breakthrough, di ba? Ito yung financial freedom na kung i-imagine mo, paano ba magkaroon ng financial freedom? Na-imagine mo ba yung buhay mo na kapag bumibili ka, may mga bagay kang gustong bilhin, may gustong mapuntahan, hindi mo iniisip yung pera, yung may pag nanghingi sa yung anak mo, mabibigay mo agad. That's a financial freedom. May gusto kang bahay na ipatayo, kahit gaano kalaki, di ba? May papatayo mo. Minsan nalilimitahan yung financial freedom kasi kung ano lang yung kasya, kung ano lang yung abot ng pera, yun lang yung kailangan bilhin. Minsan nagtitipid pa. So, tuturuan ko yung step by step how to achieve financial freedom. Okay? So, ayan, pwede kang may naisip, 'di ba? Dati, akala ko nga dati, 'di ba? Ang mindsetting ko before, para ma-achieve mo 'yan, maganda na buhay mo, okay ka na, magtrabaho ka. 'Di ba kasi yung turo sa akin ng ano eh. Yun yung turo sa akin ng parents ko. So, hindi ko rin naman sila masisisi kasi baka yun din ang tinuro sa kanila ng mga ninuno nila. It's either parents nila, ng lola, 'di ba? O yung mga nauna pa sa kanila. So kaya lang, 'di ba? Habang nagtatrabaho tayo, parang yung buhay ay ganun lang para makasurvive lang. So ang hirap magkaroon ng financial freedom kung nasa work lang tayo. So, ayan, number one. So, number one dito, kailangan change your mindset. So, ano ba yung mindsetting mo ngayon? Kasi, lahat ng sabi ko nga sa'yo kanina, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon, resulta yan ng mindset mo before. Kung ano yung programming mo, ano yung mga nalaman mo, di ba? Ano yung mga ideas na narinig mo, ano yung mga ginagawa mo before. Alright? Ano yung mga pumasok sa iyo? Ano baka puro chismis ang mga pumapasok sa iyo, 'di ba? Ano ang growth niyan? So depende sa mindsetting natin. So, 'di ba? Hindi, wala akong pera, kundi paano makakahanap ng paraan. Yung mindsetting na ganun, kailangan mo lang siyang i-twist into, alam mo yon, brighter side o kaya maganda. Yung nakikita mo positive in good mindset, 'di ba? Kailangan may growth mindset kasi tayo. So paano nga ba magkaroon ng good mindset, growth mindset? So depende yan sa attitude mo, 'di ba? Sa behavior mo, 'di ba, kailangan may action ka din para magkaroon ka ng alam mo 'yon, growth mindset para ma-achieve mo siya. So ikaw, kung ikaw ay nandito na lagi kang umaattend ng meeting, magandang ugali 'yan, magandang attitude 'yan, 'di ba? Pero kung ikaw yung tipong alam mo 'yon, nandito lang pero hindi ka nakikinig, 'di ba? So, ano siya, may kailangan ayusin, may kailangan baguhin sa mindsetting natin. Kasi, hindi rin natin masisisi na kung ikaw, ako kasi before, akala ko kasi ang pag-aaral kasi before is, alam mo yun, after ng school, okay na, maghanap ka ng trabaho, okay na yun. Wala nang kailangan matutunan. Pero nung pumasok ako dito sa business, doon na bago yung mindsetting ko na dapat pala hindi ka humihinto na mag-grow, hindi ka humihinto na mag-learn ng mga bagong skills, hindi ka humihinto na mag-learn ng mga bagong idea. Kaya napakaganda ng community natin ngayon kasi maraming taong nag-share sa'yo ng mga iba't ibang idea. Kaso doon sa circle mo before, walang nagtuturo sa'yo ng bagong learnings, bagong idea, kasi nga, pare-pareho lang yung environment nyo. Alright? So, kailangan yung mindsetting mo dito, yung attitude mo na matuto every day, di ba? Even kahit nga after ng ano natin, after ng training natin, kapag nag-approach ka ng mga prospect, nag-share ka, nagle-learn ka nun, di ba? Mayroon kang natututunan, magandang ugali po yan, di ba?
And ano yung behavior mo? Ano yung behavior mo? Ano yung mga ginagawa mo? 'Di ba? Ano yung response mo sa mga nangyayari, 'di ba? Yung mentality mo ba, paano ka mag-isip? Alright? So kailangan palitan natin yung kung yung mga bad habit natin, bad behavior natin, kailangan lang natin i-twist, 'di ba? Kung nasa tingin mo, alam mo nahihirapan ka paano ayusin, kailangan mag-isip ka ng positive. 'Di ba? Yung tinuturo dito, positive mental attitude. Kailangan maganda yung naiisip mo. And syempre, kapag mayroon kang ng idea, doon ka na kumilos, 'di ba? Maganda action na natin. I-take natin ng action para alam mo 'yun, mag-manifest yung ginagawa natin. Alright? Hindi kasi mangyayari na magkaroon ka ng alam mo 'yon, magandang situation kung hindi mo siya kikilusan. Yung iba dito pumasok na, nagtry na sa business, pero alam mo 'yon, hindi naman sila kumikilos. Kailangan take action tayo. And para marating natin yung alam mo 'yun, yung success na ginagawa natin. So, paano papapalit paano yung ano natin, yung paano natin palitan yung mindset natin? Yung mga sa tingin mong imposible, gawin mong posible. Naiintindihan nyo ba? Yung mga sa tingin mo, ikaw, nakikita mo, baka imposible ba talagang yumaman dyan? Palitan mo na posible. Ako nakita ko lang din. Di ba? Nakita ko na posibleng yumaman dito, pero sa trabaho, na-compute ko kasi yung kikitain ko. Di ba? Tapos sa mga gastusin dito sa Pilipinas, napaka-imposible po talaga. Posible kang yumaman kung hindi ka daw kakain. Sabi nga ni Coach Rit, di ba? MWF daw. So baka pwede ka makaipon nun. So kakayanin mo ba yun? Di ba? Ilang years. Kaya guys, yung imposible dito, para mapalitan yung mindsetting mo, gawin mo lang posible. Paano nagiging posible? Dati, di ba, sabi nga din na before, bago nagkaroon ng eroplano, bago nagkaroon ng barko, 'di ba? Yung mga ideas kasi niyan before, napaka-imposible niyan sa ibang tao. Pero meron lang isang tao na naka-imbento ng mga bagay na 'yan na posibleng mangyari. Kaya po, meron tayong eroplano ngayon, meron tayong barko na nasasakyan, meron tayong ganitong mga technology na mga bagong create ng, alam mo yon dito sa modern generation natin, na napapakinabangan natin kasi yung mga taong yun, na ang tingin ng ibang tao, napaka-imposible niyan, pero sa kanila, posibleng mangyari. Di ba? Maraming tao nung nangangarap na magkaroon ng eroplano, ay paano mo mapapalipad yung bakal na yan? Imposible yan. Marami din nag-discourage sa kanila. Marami pang, paano mo mapapalutang ang bakal sa tubig? Di ba ganun yung mga mindsetting? Sa ibang tao, yung isang taong nangangarap na nagsisimula na mapapalutang niya yung bakal sa dagat, nangarap lang siya na maging posible ang mga bagay-bagay. Alright? So tayo, dapat din, ganun din yung mindset natin. Kung sa tingin mo imposible na yumaman ka dito sa negosyo natin, hindi na ano eh. Kasi marami na tayong nakikita. Hindi lang sa amin, 'di ba? Hindi lang sa mga coaches natin, ang dami nang yumaman sa negosyo. 'Di ba? Ang dami nang umasenso. So malaki ang chance na umasenso ka sa pagninegosyo, sa ginagawa, especially sa ginagawa natin. Alright? So ganun lang, kailangan mo lang palitan yung mindset mo. Okay? Ayan. So, kapag ka may bago kang mindset, may bago kang resulta. Yun yung sinasabi ko sa'yo na kung wala kang nalalearn na bago, yun yung reason bakit hindi ka nagkakaroon ng bagong result. Sa mga bagong nag-join dito, 'di ba? Ilang weeks o ilang buwan ka pa lang pero ang dami mo nang alam mo yun, ang dami mo natututunan. Doon pa lang result na 'yon na may tama pala, 'di ba? May mga iba't ibang community pala. So, yung iba dito naririnig ko before na nagpapasalamat sila kasi meron tayong mga ganitong training, meron tayong mga ganitong activities na yung iba, 'di ba? Na nagkaroon ng failure sa sinalihan nila, di ba? So, part kasi yun ng ano mo hanggang sa kung ikaw hindi ka hihinto, alam mo yun, magkakaroon ka pa rin ng mga, wala siyang kasing tapon pagka nag-fail ka eh. Okay?
So kapag ka hindi ka huminto, try ka lang ng try, mapupunta ka sa tamang community, mapupunta ka sa tamang tao, and doon na ituturo sa iyo yung tamang mindsetting. So sa mga nandito ngayon, 'di ba? Kung ilang buwan ka at ang dami mong nale-learn, so mag ano ka, sa unang isa sa mga kailangan mong ano 'yon, baguhin yung pagiging ano, 'di ba? Kailangan grateful ka din, 'di ba? Yun pa lang, magpasalamat ka. Kaya ako sobrang thankful ko talaga sa mga coaches natin. Alright? So, ito lang. So, sa pag-attend mo dito, sa pag-attend mo ng ah, SOP natin, so may bago kang mindset na nangyayari sa'yo. Alright? Kailangan mo palang pumasok sa ganito eh. Okay? So, para magkaroon ka ng bagong resulta. Okay? Ganun lang siya kasimple. Kung wala kang bagong natututunan, bagong nai-inject, kung ano lang yung alam mo, 'di ba? Yun yung resulta mo. Kung kailangan mo lang gumawa ng bagong mindset. So, ayan. So, naniniwala ka ba if you can change your mind, you can change your life? Ito lang naman yung solusyon. Kung kaya mong baguhin ang isip mo, pwede pong magbago ang, alam mo yon, kaya magbago yung buhay mo. Ito, hindi ko ito maintindihan kasi before eh. Pero dahil nga na-program ako, yung mindsetting ko before na okay lang maging masaya kahit mahirap, alam mo yun? Kung hindi naman problema ang pera, mas pipiliin ko talaga mahirap kasi mas masaya na kami sa mga kaibigan. Kaya lang, minsan pinupush ka ng ano eh, ng responsibilities dito sa buhay na hindi pwedeng walang pera ka talaga dito sa mundo. Kailangan mong gumastos, di ba? So, tinuruan ako dito. Yung mind, yung isip na para pala siyang computer. Para siyang memory card. Na kapag ka yung memory card mo, example, sa may mga cellphone nandito, ilang memory ka? 126, 1 terabyte. Kapag punong-puno na yan, di ba? Yan yung tinuro sa'yo sa school, di ba? Pag punong-puno na yan, wala ka nang matututunan ng ibang bagay, pag-stay ka na lang sa kung alam mo, kung ano yung alam mo. Kaya hindi na siya nalalagyan ng bago, ayaw mo na mag-learn ng new skills, ayaw mo nang mag-learn ng new ideas kasi yung mindsetting mo, yung programming sa isip mo, punong-puno na yan. Okay? So, pwede mo naman siyang i-expand, pwede mong palawakin yung memory mo, or pwede mo siyang i-reformat yung mga bad habit mo. Yung learnings kasi natin, yung mga natutunan natin, hindi na kasi natin makakalimutan yan. Okay? Kasi experience na natin siya before. So, ang kailangan mo lang gawin, it's either palawakin yung mind mo, expand mo siya. 'Di ba? Palakihin mo yung gigabyte mo diyan sa isip mo. So, para maraming bagong learnings na ma-inject. Okay? So, ayun lang, dito tinuruan ako mag-reformat ng mga bad habit. Yun nga, yung mga kailangan mong i-sacrifice, kailangan mong tanggalin yung mga bad habit mo. So, ayun yung ano. So, kapag nabago mo tong isip mo, 'di ba? Kapag na-change mo yung mind mo, doon na yung changes ng life mo. O 100% 'yan, 100% na magbabago talaga 'yan. So palitan mo lang kung ikaw negative ka mag-isip pa rin ngayon, 'di ba? So palitan mo lang into positive. Alright? So alam mo, lahat ng pagbabago nagsisimula yan sa isip. Lahat ng nangyayari sa buhay natin sa isip lang nagsisimula eh. Kaya kung stuck ka ngayon, 'di ba? Isip mo lang yung mind mo. So maraming paraan. Sabi nga, maging aware ka. Maging aware ka sa thoughts mo. Ano yung iniisip mo? So kung negative ka, palitan mo lang ng positive. So piliin din ang circle. Okay? Sino yung mga sinasamahan mo? Baka kasi sumasama ka pa rin sa mga hindi nakakatulong, yung tipong walang pangarap sa buhay, 'di ba? Yung puro chismis lang ang alam. Oh, 'di ba? Nakikivibe ka kasi tuwan-tuwa ka kasi ang daming issue. Di naubos ang issue, everyday may issue, 'di ba? Kahit gumalaw ka may issue. Oh. Alright? So kung sino yung madalas mong kasama, yun ang magiging ikaw. 'Di ba? Dati hindi naman ako computer gamers, 'di ba? Pero dahil nga napapasama ako, nauumay din sa family pero alam mo yun, nagkakaroon ka ng bagong friends, yung mga habit ng friends mo ma-adapt mo kasi minsan yun yung alam mo yun yung doon ka na alam mo yun, doon ka na excite. Pero minsan hindi ka aware na yung ginagawa pa nila kahit masaya, hindi
alam mo, hindi makakatulong sa growth mo. So, feed your mind. Ayan, ano mo lang, alam mo yun, magbasa. Paano mo isipin yung ano, paano mo palitan yung ano mo? Yan, tama yan. Yung pag-attend mo ng SOP, kumakain yung utak mo dito ng bagong learnings, bagong idea. So, feed mo lang yung isip mo, di ba? Pakainin, manood, makinig sa, alam mo yun, ng something nakaka-inspire na, okay, makinig dito sa SOP. Marami kang pwedeng i-feed na learnings. Alright? So, harapin yung mga challenges. Kung ikaw kapag ka may mga challenges ka na dumadaan sa isip mo, 'yon, ano ba yung mindsetting mo? Tatakbuhan mo ba? 'Di ba? Yung mga ganong mindset. Ang dami mong reklamo, ang dami mong complain. So, pag hinarap mo yung ano, kapag hinarap mo yung challenge sa'yo, na discomfort ka, hindi mo alam yung pakiramdam, kinakabahan ka, overcome mo lang siya, labanan mo kasi doon ka magle-level up. Okay? So, palitan mo yung mindset na kapag may challenge, meron ako napanood kanina lang sa ano, gano siya, batang-bata pa lang siya. 'Di ba? Pumunta yata siya ng probinsya. Wala, yung wallet niya, wala na talaga kahit piso, hindi niya alam paano siya makauwi. Pero nag-video pa rin siya. Sabi niya, tingnan niyo guys, gaano ako positibo sa buhay. Nag-apply ako dito, pero alam mo, hindi ko alam papaano na ako makakauwi. Wala na akong pamasahe. Pero alam mo yun, hindi ko nakikita sa kanya na mag-complain, hindi ko sa kanya nakita na magdrama. 'Di ba? Ganon siya kapositibo na nakakaisip pa rin siya na baka may alam mo 'yun, may biglang dumaan sa akin tapos pasakayin ako pauwi. Alam mo 'yun, ganon yung nakikita ko sa kanya. Bata pa lang siya pero na-inspired ako sa kanya kanina. All right? So, ayan, mag-practice lalo ng gratitude. Ayan, pasalamatan mo kung ano yung meron ka ngayon. 'Di ba? Maging grateful ka kung ano ang situation mo ngayon, yung pangarap mo ngayon, pangarap na yun ng iba. 'Di ba? Yung ibang member dito nagrereklamo, yung ibang, alam mo yon, yung ibang member dito, ang dami ng complaint, pero ang daming gustong sumali na hindi maka-join kasi, alam mo yun, walang pang join. Ikaw maging grateful ka, magpasalamat ka. 'Di ba, member ka na, gagawin mo na lang. Alright? So, practice. So, yung kanina, yung bata, di ba? Sobrang papasalamat niya kasi, di ba? Kahit pa paano nakapag-apply siya. Di ba? So, gawin lang small, consistent ang action. Hindi kailangan biglaan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Alright? So, sa mga nandito, ayan, tama yan. Congratulations sa iyo kasi lagi kang umaattend ng ano natin, ng meeting natin. Alright? So, yun yung mga ano. So, napatagal ako dito sa ano, sa mindset kasi ito talaga yung napaka-importante. O kasi saglit lang naman tong topic ko to kasi ilan lang yata to. Tapos, syempre, mahirap ditong mahirap ma-change yung mindsetting kasi sobrang dami ng distraction. Sobrang dami ng distraction sa panahon ngayon. Lalo na sa panahon ngayon, guys. Dahil nga, marami ng ano sa online ngayon. Ang hirap nang baguhin ayun, ang hirap nang baguhin yung mindset kasi nga, kung hindi ko pinaglaban yung pangarap ko, pwedeng ma-distract ako. Paano? Paano ako madi-distract before? Nagtatrabaho ako kasi before sa call center. Tapos magnenegosyo ako. Paano ako madidistract? Sasabihin sa akin ng tropa ko, tara, inom tayo. O anong pipiliin mo? Pag-iinom, magiging masaya ka doon, happiness? O yung magnenegosyo ka na para umasenso yung buhay mo? Distraction yun. Yung iba, ang daming hindi makaalis doon. Ang daming hindi makaano kasi minsan pinipili nila yung circle nila na hindi makakatulong sa kanila. Ang daming distraction sa online ngayon. Okay? Ayan. So, ayan. Ito, bibigyan ko kayo ng tips. Wala to sa topic. So, social media overdose. Overuse pala. Okay? Imbis na gamitin yung oras sa pagbi-business, nauubos yung, alam mo yon, yung oras sa pag-scroll, manood ng kung ano-ano. Alam mo yon, nalilibang na, hindi mo namamalayan, tulog na, o, kinabukasan na ulit. So, be careful. 'Di ba? Self-study ka. Ano ba yung ginagawa mo everyday? Yung weeks na lang kumpitin mo ano ba yung ginagawa mo sa negosyo. 'Di ba?
Oh, self-reflect ka kung ano yung ginagawa mo. Okay? So, entertainment trap. Ito yung mga natatrap sa entertainment. Yung, di ba? Lalo sa Pilipinas, grabe ang entertainment dito. Yung tipong magpapaano ka, manonood ka, tapos ilang oras ka na nanonood na tuwan-tuwa ka, napapasaya yung araw mo kasi, alam mo yon, ang gagaling nilang mag-entertain. So, ikaw naman tuwan-tuwa ka, pero di mo naman malayan ubos na oras mo. Yung iba nanonood ng Netflix, di ba? Nag-games, ayan, TikTok, di ba? Kaya wala ng energy sa productive, o sa trabaho, sa dapat na gawin kasi tatatrap na. Alright? Ayan, information overload. Sobrang daming webinar, tutorials at hindi naman ina-apply. Di ba? Hindi naman ina-apply. Attend lang ng attend, di ba? So, kailangan i-attend. So, ito yung ano pa, yung FOMO, yung fear of missing out. Laging sumasabay sa uso. Imbis na mag-focus sa isang clear na goal, di ba? Hindi na hindi na hindi na nagagawa kasi pag may bagay yung kaibigan, di ba? Kung ano yung trend, sabay siya. So, yun yung mga distraction, di ba? Yun yung mga distraction ah sa online ngayon. So, ano yung nakikita mong trends? Sumasabay ka ba? Ayan, negative influence. Ayan, toxic post o taong nangihila pababa. Kaya nawawalan ng gana. So, ingat-ingat sa mga toxic mong friends, di ba? Di ba? So, hindi natin sila masisi kasi na program lang ikaw. Alam mo na, maging aware ka na lang kung sino yung sasamahan mo. Alright? So, yun yung mga tip ko paano maiwasan. So, kailangan mo lang iwasan yung mga bagay na yun. Minsan hindi ka lang aware. So next tayo, paano magkaroon ng ah, financial freedom? So natututo ba guys? Natututo? Comment naman, ano muna ako, comment naman guys kung natututo. Kung gising pa, 'di ba? Comment naman kung gising pa. Ayan, thank you po sa mga nag-participate. Ayan, so next, para magkaroon ka ng financial freedom, build emergency fund para hindi laging bagsak kapag may aberya. 'Di ba? Yung iba karamihan ang galing mag-savings, 'di ba? O, ito yung mga nagiging reason. Ano ba yung bakit kailangan nga ba natin ng emergency fund? 'Di ba? Kapag wala kang emergency fund, ayan, kapag may biglaang sakit, kaya nawalan ka ng trabaho, 'di ba? Dapat may pundo ka. Oh, hindi ka mangungutang. Yung iba kapag ka nagkaroon ng matinding situation, talagang takbuhan nila 5-6. 'Di ba? Kaya nga sobrang yumaman ang mga Bombay dito sa Pilipinas kasi, 'di ba? Sobrang daming problema ng mga Pinoy, mga Pilipino. So sila yung takbuhan, negosyo, 'di ba? Business nila 'yon. Kaya sila yung 'di ba? Pinagtatawanan mo pa sila pero sila may magandang buhay, 'di ba? Sila yung may magandang buhay ngayon. Iba kapag ka meron kang ginagawa, 'di ba? Ayan. O, nakakapagbigay din ito ng peace of mind. Bakit kailangan mo ng emergency fund? Alright? So, alam mo yun, hindi mo iniisip yung mga biglaang gastusin. Ikaw, ready ka ba kapag wag naman sana, pero ready ka ba pag nangyari yung mga emergency sa ano mo? 'Di ba? Kasi kung alam mo may backup ka, kahit anong mangyari, alam mo yun, magaan sa'yo. Alam mo yun, hindi na, tanggal dito yung stress mo kapag meron kang emergency fund. Alright? So, bonus pa, mas malaya kang magdesisyon sa buhay dahil hindi ka agad nadidiktahan ng pera or sa kakulangan nito. Okay? Kung wala kang emergency fund ngayon, ito na siguro yung sign. 'Di ba? Para magsimula ka ng paunti-unti. So, kung ikaw, 'di ba, naranasan mo, nagpagod ka, nagpakahirap ka sa trabaho mo, may ginugol ka na ito yung goal mo, pero alam mo 'yun, may bigla ang situation, may emergency. Na yung imbes na pera mo para sa goal mo, napunta pa sa emergency, kaya trabaho ka lang ulit ng trabaho. So, kung ikaw, 'di ba, baka ito yung kailangan mo para mas hindi matapon yung pinaghirapan mo. So very thankful 'di ba tayo sa community natin, sa company natin kasi yung pagsali mo pa lang dito 'di ba? Yung pagsali mo na gusto mong kumita, may benefits ka na agad.
na nagkaroon ka ng emergency fund. Doon pa lang, 'di ba? Isa na 'yun sa mga kailangan natin. Alright? Ayan. Oh, ano pa dito? So yun nga, napuputol yung plano kapag walang emergency fund. Yung iba, 'di ba? Para sa negosyo, para sa tuition. Oh, kaso yung iba naubos dahil sa gastos. Pag wala kang emergency fund, yan, talaga nakaka-stress yan. Imbis na solution ang isipin, problema ang inuuna. Alam mo yun, marami akong kilalang ganito. 'Di ba? Stress na, sobrang stress na kapag dahil wala silang emergency fund na kailangan doon sa financial na imbis na solution kasi ang naiisip, yung problema palalo, nagwo-worry, 'di ba? Kasi nga walang protection, walang pundo. So kailangan may pondo ka, may pera kang nakalaan kahit ilang milyon 'yan. Okay? Sabi nila kung wala kang plano sa pera mo ang may plano sa iyo. So yung pera mo, kung mapupunta yan. So, okay yan, nagsisaving ka, nag-iipon ka. Pero dapat ready ka kapag may emergency. Alright? So para hindi siya matapon, iwasan natin nung itong mangyari. Yung mga mayayaman nga eh. Yung mga mayayaman nga kapag ka may mga sobra silang pera, kumukuha pa sila ng sobrang daming insurance eh, daming emergency fund. 'Di ba? So, pero ang kagandahan kasi sa atin, kahit hindi naman tayo mayaman, kaya natin maka-afford ng emergency fund. Magkano 8 pesos? O kaya mo bang mag-save ng 8 pesos a day? Mayroon kang 500,000 sa emergency fund, 'di ba? So, aralin natin yung emergency fund natin sa OBI, 'di ba? Ayan. Alright? So, ayan, next. O, add extra income para magkaroon ng financial, 'di ba? Breakthrough para ma-achieve mo na yung financial freedom. So, kung ikaw nagtatrabaho pa rin ngayon, 'di ba? So, hindi sapat na isa lang ang source of income mo. Kailangan marami kang multiple stream. Marami kang multiple source of income. Hindi ka lang basta nakadepende sa trabaho mo. Ako, yan lang yung mindsetting ko before para alam mo yon, hindi kasi tinuro to sa akin eh na magdagdag ka ng kitaan. Alam mo nang kinukulang ka sa ginagawa mo, 'di ba? Wala nang nangyayari sa pinaghihirapan mo, pinagpupuyatan mo, pero hindi pa rin tayo nag-iisip na pwede pala magdagdag. Pwede ka palang kaya lang, yun yung sabi ko sa iyo, kaya yung iba hindi na nakakapagdagdag ng additional source of income kasi nga may distraction. 'Di ba? Na program na kapag may trabaho ka, mag-scroll-scroll ka na lang sa social media, pag napagod ka, napuyat ka, tulog ka na ulit, trabaho ka na ulit, hanggang paulit-ulit yung cycle. Hindi na ginagawa yung ibang bagay na yung 30 minutes, 1 hour, enough na yun para madagdagan yung income mo. 'Di ba? So, ayan. O, kailangan natin magkaroon ng extra income. Bakit? Unstable po yung trabaho po natin. Unstable po siya. Pwedeng regular ka ngayon, pero hindi po yan. Pagdating mo ng 60 years old, pwedeng tanggalin ka na. Pero kung hindi ka ready, wala kang foundation sa, alam mo, ibang source of income, alam mo yon, mag-end up ka pa rin na, alam mo yun, challenge ka pa rin. So, unstable, lalo na kapag ka nawalan ka ng trabaho, kaya nagbawas ng cut ng tao. Yung iba, biglang pinapauwi ng amo, di ba? Nagsara yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. May mga kaibigan akong ganito, di ba? Hindi sila ready, wala silang source of income. Pero nga nung tinanggal sila, di ba, nagsara yung kumpanya, oh, so nawalan ng pagkakakitaan, di ba? Oh, hanap na lang ulit ng panibago. Pero kung ikaw ready ka, tapos kapag ka meron ka kasing additional source of income, example, ito na lang business natin, di ba? Pag nag-try ka din sa business at kumita yung negosyo mo, nagtuloy-tuloy yung income, magiging scapegoat mo to. Alam mo yun, magiging way mo to para hindi na makapag-trabaho na magtrabaho ulit. Kasi kapag kumikita ka na dito na maganda, kasama mo pa yung pamilya mo, kumikita ka ng kinikita mo dyan sa abroad. Minsan, mas malaki pa. So, ayan, step by step lang. Hindi naman agad-agad na pagka nagdagdag ka ng additional source of income, next week, mas malaki na agad yung kinikita mo sa, alam mo yun, sa extra mo kaysa sa trabaho mo. Pakunti-kunti lang.
'di ba? Kaya nga tinawag na extra income eh. 'Di ba? Dagdag income lang muna. Bukod sa nadadagdagan yung knowledge mo dito, susunod na lang kasi yung income mo diyan eh. Alright? Ayan, so bilisan na natin. So inflation, bakit kailangan mo ng extra income? Grabe po yung inflation, 'di ba? Hindi mo ba napapansin sobrang taas na ng bilihin? I'm sure ano mo na 'yan, 'di ba? I'm sure ramdam mo na 'yan. 'Di ba? Hindi na nga nakakaipon dahil nga hindi na nga makapagnegosyo, hindi na nga makapagbili ng insurance kasi yung alam mo yung mga bilihin sobrang tataas na, 'di ba? So, yan yung kailangan. Kaya kailangan mo eh. Kaya kailangan mo ng extra income kasi nga para sa mga bilihin, mas lalong pagtaas ng mga bilihin. Mas mataas, alam mo yun, mas mabilis pong tumaas ang bilihin kaysa po bumilis ang taas ng sweldo mo. Naranasan ko po dati. 'Di ba? Nadagdagan ng 20 yung binibili ko tapos yung biglang nag-announce yung ano, yung kumpanya namin before. O nadagdagan yung sweldo, tuwan-tuwa kami. Tapos ang dinagdag lang, 5 piso. Eh, di ba? So, mas mataas pong bilihin ng ano, mataas ang bilihin, mas mabilis tumaas. Para, bakit kailangan mo ng extra income? Para, alam mo yon mas mabilis mo yung ma-achieve yung goal mo. Okay, mas mabilis mong maabot. O kaya yung nag-iipon ka, mas mabilis ka makakaipon pag may dagdag ka. O kaya, alam mo yon may business ka na, alam mo yon gustong itayo. Alright? Ayan. Ayan. Siyempre, peace of mind din. Hindi ka lang nakadepende sa ano, sa isang source of income. Di ba? Kasi kaya mas kampante ka kaya kahit may aberya ka kapag may dagdag income ka. Sabi nga, don't never depend on a single income, multiple source of income, multiply your security. Alright? So, ayan, next. How to increase. Ayan. Hindi ko pala na next. Kung ikaw ngayon, di ba, nagtatrabaho ka ngayon, dapat nag-iisip ka, papaano mo palalakihin yung sweldo mo. Papaano mo palalakihin yung kinikita mo? Kasi sa trabaho kasi natin, kung magkano yung sweldo mo ngayong buwan, 'di ba? Ako before sumasahod ako ng 10,000 sa trabaho ko. Kahit magpuyat ka, magpagod ka, trabahuhin mo yung trabaho ng katrabaho mo, next month ang susweldohin mo 10,000 pa rin. Kung sweldo mo ngayon 25,000, 30,000, next month ganyan pa rin 'yan. Ngayon, kung alam mo sakto lang yung kinikita mo sa gastusin, dapat nag-iisip ka how to increase your income. Yun nga, ang kailangan mo, dagdag income. Alright? Ganun lang siya ka-basic eh. Okay? Ayan. Next. Number 4. Para ma-achieve yung financial freedom, learn to invest. Palaguin ang pera. Dito, ito yung hindi na-achieve ng iba. Yes, may savings sila, may ipon sila, 'di ba? Naturuan kasi sila na mag-ipon lang na mag-ipon para pag dumating yung emergency, ready sila. Yung iba, kaya maraming taong umaasenso, kapag may savings sila, alam nila paano nila palaguin. Ito yung hindi tinuro sa atin ewan ko sa'yo, be grateful ka kung tinuro sa'yo sa school. Ako, hindi ito tinuro sa akin sa school. Hindi ko lang alam kasi hindi naman ako papasok. O baka tinuro sa school, hindi lang talaga pumapasok kasi, di ba? Ayan. So, learn to invest. So, tama yan, yung pag-invest mo dito, pagpasok mo dito sa community, part yan ng growth mo para ma-achieve mo yung financial freedom. At syempre, hindi lang naman, alam mo yon hindi lang naman financial ang kailangan mong i-invest. Hindi lang kailangan pera. Ano i-invest mo dito sa ano? Sa buhay, 'di ba? Hindi lang sa business eh. Mag-invest ka para ng oras para matuto, para mag-learn ng bagong learnings. Okay? Time. Invest time to gain knowledge, to gain new learnings. So kailangan mo 'yon, 'di ba? Mag-invest ka ng oras. So, ayan, kapag marunong ka mag-invest, pinapalago mo ang pera mo habang natutulog ka. Ito yung goal mo, di ba? Yung tipong kumikita ka kahit natutulog ka. So, kailangan natin mag-invest kasi kung ipunin lang natin ang pera o kaya sa alkansya, sa bangko, di ba?
Nalalamon ito ng inflation. So bakit kailangan mo mag-invest? Sabi nga, 'di ba? Mag-example pa sana ako eh. Kung tutubo yung pera mo ng 50% after 5 years, 'di ba? Magkakaroon ng 50%, matutuwa ka ba? Matutuwa ka kasi tumubo yung pera mo. Pero kung mapapansin mo, 'di ba? Pag nag-save ka ngayon, kahit tumubo yan, magkano na yung bilihin ngayon? 'Di ba? Kahit yung tubo mo hindi pa aabot doon sa laki ng bilihin. So, kailangan mag-invest. Palaguin mo siya ng mas malaki. Alright? Mas mabilis mararating ang goals. Ayan. Magkakaroon ka ng multiple source of income. Kapag ka nag-i-invest ka, lumago yung pagnenegosyo mo, pwede ka pa magtayo ng kung ano yung pangarap mong negosyo sa buhay, kung ano yung passion mo. Diba? Minsan hindi mo na nagagawa kasi nga, alam mo yon, minsan sakto lang talaga. Okay? Sa madaling salita, ang pera dapat para sa iyo, hindi puro ikaw lang ang nagtatrabaho sa pera. Ito, talagang alam mo 'yun, masano man sa pakinggan, pero alipin po ako ng pera dati. Kahit ayokong pumasok sa trabaho, minsan kailangan kasi kailangan kumita ng pera, 'di ba? So 'di ba? Alipin ka ng pera pagka ganun. So kailangan ikaw nag-iinvest ka para dumating ang time, 'di ba? Pera ang alipin mo. Yung pera yung nagtatrabaho sa iyo. Alam mo 'yon? Kaya ka nag-iinvest, alam mo 'yon? Kailangan kaya nag-grow yung mga alam mo yung mga negosyante kasi they know how to invest their money. Alright? Ayan. So, next. Ayan. So, mag-1 hour na tayo. Last, okay? Last, para magkaroon ka ng financial freedom, ayan, mag-join ka sa community. Okay? Mas mabilis umangat kapag ka may nagtuturo at sumusuporta. Ang mindsetting ko before, okay na, mag-isa ka lang, okay na. 'Di ba? Kay sino dito yung alam mo 'yon, kayang yumaman na mag-isa pa rin, 'di ba? Napakahirap po pag mag-isa ka. So kailangan mo ng community. So, yung pagpasok mo dito, ito community na to, di ba? Yung nag-invite sa'yo, yung nag-share sa'yo ng opportunity, di ba? So, siya ang naging way, pero dahil nga isang sistema tayo, isang community tayo, yung mga ganitong learnings, natututo ka, di ba? Nagkakaroon ka ng bagong learnings. Kapag may client ka, kausapin natin, may nagpapaliwanag na. That's a support. Ano mo yon, isang bagay yun na makakapag-grow sa'yo. Okay? So, tama yung pagpasok mo dito, pumapasok ka, ito yung community natin. And syempre, di ba, bukas, mas lalo mo makikita yung sobrang dami natin bukas. So, nakapag-enroll ka na ba sa OBA natin? So, dapat bayad ka na. Magdagdag ka na lang ng 20 kasi anong oras na. Di ba? O, pasok ka, attend po kayo coach, di ba? Investment din 'yon. Okay? Oh, bakit kailangan mo ng community? Kasi yun nga, motivation. Ako nung nakita ko nung pumasok ako dito, 'di ba yung mga sinasabi sa akin na kikita ka ng ganito, nakita ko lang din naman sa ibang tao na yung mga pumasok dito, na-inspired lang din ako sa kanila, na-motivate lang din naman ako sa kanila. Isa yun sa mga nakapag-push sa akin, bakit ko alam mo yung kinakarir tong negosyo natin. So, laging may magpupush sa'yo, alam mo yun, para hindi ka sumuko kahit mahirap. So, sa mga nandito, salute ako sa'yo kung nandito ka lagi, always ka present, always ka uma-attend, di ba? Tama yan. So, keep, ano lang, di ba? Continuous lang. So, yung community natin, nag-share ng mga knowledge. 'Di ba? So ikaw kung ikaw ay alam mo yun may gusto kang i-impart dito sa community natin, pwede kang mag-share, 'di ba? Pa-schedule ka lang. Malay mo may alam ka pala na ikaka-grow ng community natin. Okay? Mas mabilis ka matututo dahil sa mga tips, training at real life experience. So iba't iba tayo ng experience dito. Although mag-same tayo ng company, 'di ba? So, pero magkakaiba pa rin yung sinishare nating journey dito. Papaano mo pinaglalaban, 'di ba? Paano mo tinatahak yung pangarap natin, yung negosyo natin.
So, accountability partner. Ayan. May kasabay ka na nagre-remind na nagtutulak para maging consistent ka. Di ba? Bonus na lang yan. Ikaw, kung nag-challenge ka ngayon, kung ano iniisip mo ngayon, hindi man ako yung nag-invite sa'yo, sasabihin ko sa'yo, ituloy mo yung ginagawa mo kasi pinagdaanan ko din po yan. Maniwala ka lang. Maniwala ka sa sarili mo. Di ba? Ayan. Opportunities in connection. Napaka-importante pala na mayroon kang kasama mga mas magagaling sa'yo, mas mga mayaman sa'yo. Di ba? Pinakakasama ko sila Coach Richard, sila Coach Lincoln. Di ba? Ano yun? Connection yun. Na mayroon kang kailangan malaman sa kanila the moment na nakakasama mo sila. So, ayan, di ba? May, mas maraming opportunities o doors na nag-o-open kasi nga may network ka. So, safe space for growth, walang judgment, puro support at encouragement para ma-develop ang mindset, ang skills mo. So, dito, ang ganda ng community natin, di ba? Kasi nga, ang pinag-uusapan dito, puro pangarap, di ba? Puro pagyaman, di ba? So, ayan, ito dapat yung sinasamahan mo kasi dito ka mag-grow. Kasi kung mag-isa ka lang, mabilis ka mapapagod. Pero kung may community ka, hindi ka basta-basta titigil. Imagine niyo na lang guys kung mag-isa ka sa buhay, 'di ba kasi yun yung tinuturo sa atin eh. Kailangan magaling ka lang sa Pilipino, kailangan magaling ka sa lahat, 'di ba? Magaling ka sa English, yung lahat ng subject kailangan magaling ka, pero yung nagtuturo ng subject hindi naman magaling sa lahat. So pero sa'yo, pinipilit sa'yo pagalingin sa'yo lahat, di ba? Kaya yun yung mindsetting sa atin na akala kasi natin para yumaman ka, para umasenso ka, mag-isa ka lang. Hindi po. Ang reality po ng buhay, kailangan meron kayong community, meron kayong, alam mo yun, meron kayong pagsasamahan na mabuo nyo yung ano, mabuild nyo yung isang, alam mo yung isang pinapangarap nyo. Yung building ba? Yung building ba, natayo ba siya ng isang valedictorian? Natayo ba siya ng isang pinakamagaling sa school? Hindi. Nag-hire siya ng iba't ibang tao. Nag-hire siya ng laborer, contractor, di ba? Ng mga engineer para mabuo yung isang building. So, ibig sabihin, mabubuo yung isang bagay kapag mas mabilis nyo ma-achieve yung financial goal kapag ah, nagsama-sama kayo. Even dito sa business. Di ba? So, hindi po namin magagawa to kung hindi dahil sa inyo. Yung negosyo nyo, hindi nyo magagawa pagka mag-isa ka lang kayo. So, magsama-sama tayo. Kailangan natin magtulungan. Okay? So, kailangan natin magkaroon ng support. So, yun lang guys. Ang financial freedom, 'di ba? Nangyayari siya, hindi siya overnight success. Okay, walang overnight success ang financial freedom. Pero posible kapag ginawa mo itong mga bagay na to. Ano yung number one? Change your mindset. 'Di ba? Baguhin ang isip. Kung negative ka, positibo lang dapat. 'Di ba? So shout out kay Coach Banjilin. Bawal negative, positive lang. 'Di ba? Ayan. So, emergency fund, kailangan yan. Magdagdag ka ng kitaan and mag-aral to invest, learn to invest, and join na community. Alright? Kung hindi ka pa member, sumali ka na sa community natin kasi sobrang ganda na to. So, ayan lang. Disiplina, then learnings plus action. Kailangan mo lang ng disiplina, di ba? Matuto at kumilos dito sa community natin. Kung hindi mo pa alam, yung negosyo natin, pwede mong i-message yung taong nag-share sa ng opportunity na to. Alright? So, yun lang. Maraming maraming salamat and thank you sa pakikinig. I hope marami kayo natutunan. And ayun, bago tayo magtapos, balik mo muna sa ating napaka-lupit na speaker na host na si Coach Jessa. Ayun po, di ba? Napakaganda ng topic ni Coach Albert tonight. Mga paraan na magagamit natin sa ating negosyo. So, ready na po tayo for question? May question ba, Coach? And Coach, kung may question, pwede ako mag-entertain kasi kung wala naman, okay na tayo kasi 1 hour na rin naman. Okay, sige po. Question po, meron po kayo mga Coach? Comment mga Coach kung may question. Kung may pinagdadaanan ka, di ba, may situation or may concern ka, hindi ka pa member, pwede ka pa mag-question.
Comment down. Oh, shout out mo na. Shout out sa mga bago natin. Shout out po kay Alexandra from Zamboanga City. CC Alnas, Saudi. Question po, meron po. Good evening po, Coach. Supreme 24 Albert. May tanong po si Coach Jonalyn. Navarro, bakit po kailangan po agad gawin itong opportunity, di na magdapat magdalawang isip pa? Million thanks po, Coach. Kidding aside, isa lang naman kasi ang isip natin. Wag na, hindi na dapat magdalawang isip. So normal naman yung ano, yung ah 'di ba yung pag-iisipan, pero wag mo siyang patagalin. So kapag sabi nga mas mahalaga kasi yung ano yung oras. Yung oras ang pinakamahal nung na-realize ko dito sa business na mas mahalaga yung oras kaysa sa pera. Yun mas kailangan mag-decide kasi kung ikaw, 'di ba, ilang taon na ikaw at papalipasin mo pa yung oras, mas mabilis kasing tumatakbo yung oras. Diba yung panahon, di mo naman malaya, no? Nakaka 5 years na tayo ng pandemic. Parang kailan lang. Di ba? Parang kailan lang, tapos na yung pandemic. So, bilis lang. So, kung ikaw, na-involve ka ng business, di ba? Nasharean ka ng business. Yung iba nga dito, ng pandemic pa nasharean eh. Pero hanggang ngayon, di nakaka-join. Kasi, ayun, di ba? Kakaisip nila ng kakaisip. Kaka-analyze nila ng kaka-analyze, napaparalyze na. So, bakit kailangan mong gawin yung negosyo? Yun nga, sayang yung time. Oh, sayang yung oras. 'Di ba? Ang dami dito nagiging successful na, alam mo yun, malay mo mag-click sa'yo bigla. Oh, kung hindi man mag-click sa'yo, yung negosyo mo naman, hindi mawawala. And alam mo yun, mas mabilis, mas ma-appreciate mo kapag ka nagsimula ka, example, mas mabilis kang mas mabilis mo na-achieve yung goals mo. 'Di ba? May enjoy mo yung pera kung after 5 years, di ba? After 5 years, 3 years, bigla mo na na-hit yung financial freedom. Kung 20 years old ka ngayon, o sabihin natin 25, imaginein mo, batang-bata ka, yumaman ka, di ba? May enjoy mo ba yung pera? Imaginein mo. Pero kung 60 years old ka na, di ba? Pinalampas mo, hindi mo agad ginawa tong opportunity na to. 'Di ba? Sabi nga nung may-ari dito, isa sa nakapag-push sa akin, bakit ko siya sinubukan? 'Di ba? Paano pag dumating yung time na 60 years old ka na at wala ka na, hindi ka na nagdalawang isip, 'di ba? Nag-try ka. Asan na yung nag-share sa akin ng business, tinry mo. 60 years old ka, pagdating mo ng 65 o kaya 63 o kaya yumaman ka, 'di ba? In God's will, yumaman ka tapos 60 years old mayaman ka. Ang tanong, may enjoy mo pa yung pera? Hmm. 'Di ba? Hindi mo na ma-enjoy. Baka pagbunta mo ng Boracay, abuling ka na ng plancha, kulukulubot na. Di ba? Kung lalaki ka, baka bili ka ng sasakyan, may grado na. Yung windshield mo, may grado na kasi malabo na yung paningin. So, masarap guys, masarap i-enjoy yung, alam mo yun, masarap i-enjoy yung financial freedom kapag maaga kang nag-decide, maaga mo siyang ginawa. So, 1 week, di ba? Yung iba dito, mas mabilis mag-decide. Ako, nag-decide lang din agad. Hanggang sa pagka ano ko, nung nag-join agad ako, inaral ko agad siya. Dami kong napanood sa YouTube ang daming na-encourage ako. So, inaral ko. So, mas mabilis ka mag-start. Mas mabilis kang, alam mo yon, mas mabilis yung mga learnings mo dito, mas mabilis ka matututo kung nakapagsimula ka agad. So, ayan, kung hindi ka pa nakakapag-decide ngayon, decide ka na, 'di ba? Sobrang ganda ng ano natin, sobrang ganda ng industry natin, ganda ng company, ganda ng community natin. Alright? So, 'yun lang para ma-appreciate mo yung alam mo 'yun, yung oras na mas mahalaga siya. Alright, so, coach, hopefully nasagot ko po. Sagot po ba, Coach Joshua? Million thanks po daw galing kay Melinda Salgado. May pahabol po si Coach Mark. Hmm. Coach, ask ko po, Coach, bakit mahalaga ang confidence
at paniniwala po, Coach Albert, dito sa business na ginagawa natin, lalo na po sa mga bago dating na bigo sa sinalihan dahil may takot. Pero gustong sumubok muli, paano nila makonquer ang pagdududa at takot po, Coach? Thank you po, Coach. Kung nag-fail ka na before at ikaw, nandito ka na sa community, di ba? So, kung hindi ka naman na, 'di ba, hindi ka naman na scam, naging okay na sa iyo. So, aralin mo na lang 'tong business natin. So, kapag inaaral mo 'tong negosyo natin, 'di ba, ginagawa mo ulit yung basic, yung mga dapat gawin sa negosyo natin. Nandun yung confidence. Kailangan mong pagdaanan yung mga, alam mo 'yun, yung mga taong magtatawanan ka, 'di ba? Daw magre-reject sa iyo. Ako kasi doon na build yung confidence ko na hindi lang siya basta dumating sa akin. Dati rin po ako mahiyain. Ang guting lang kasi sa akin, hindi ako napunta sa, alam mo yun, sa, sa taong ng scam. 'Di ba? Meron 'di ba may mga taong ganon. Katulad nito nagtanong, nag-failed sila before. So, ako kasi, yun nga, bago ako nag-try, inaral ko yung community. So, kung maganda ng community, so ang kailangan mo na lang gawin ay ayan, gawin yung tinuturo, yung mga basic. So, yung mga learnings na to, natututunan mo dahil sa community natin. Good thing na yan. Nag-join ka, nagkaroon ka ng package, nagkaroon ka ng account. Ano na yan, di ba? Legit na yan. So, ang kailangan mo na lang gawin yung basic. Paano kumita? Prospecting ka, mag-invite ka, mag-present ka. Gawin na mo lahat ng isang ginagawa ng isang parang owner ng company. Yung mga may-ari natin, nag invite lang din naman sila before. Nagpalaki sila, kaya sila nagkaroon tayo ng EGG community. So, kung ano yung ginawa ng mga may-ari, gawin mo lang din yung basic. Kung ano yung nangyari sa akin, doon lang din na-build yung confidence ko. 'Di ba? Mahihain po ako dati, hindi pa ako, alam mo yun, wala akong confidence before kasi noong una, syempre, nahihiya kang mag-share ng opportunity kasi akala mo din, hindi mo rin naman alam kung legit to, kung totoo ba to, 'di ba? Pero nung naranasan kong kumita, naranasan kong, alam mo yun, naranasan kong maka-withdraw, o, i-goal nyo na kumita, 'di ba? Doon nyo ma-experience na legit to, legit yung community natin, legit yung business natin. Kaya i-goal nyo, wag mo nyo munang hangadin na sobrang yaman agad. Yung kumita ka nang, ma-proof mo yung magkaroon ka ng patunay. Kasi doon na bibuild yung community. Yung mga nandito kumita na, yung mga nandito na nag-i-stay, yung mga business partner natin, kasi kumita sila. 'Di ba? So, yun na i-goal mo para magkaroon ka ng confidence. And syempre, yun nga, hindi naman po lahat nangyayari siya instant. Yung duda ko, yung paniniwala ko sa company na to, hindi naman agad-agad 100% eh. May duda pa rin ako sa company before, pero unti-unti siyang nawawala. The moment nga, yun nga, nagkaroon ako ng income, hindi ko namamalayan habang ginagawa ko, ang daming nagtatawa sa akin, ang daming nang lalait sa akin, pero doon ako na-build. Hindi ko namamalayan, nag-change na yung personality ko. 'Di ba? So, hanggang sa doon, na doon ko napatunayan na sobrang ganda ng company natin. And nandun ako. Ang dami ko na negosyo na mas maganda yung kumpanya natin. Kaya 100% yung paniniwala ko, alam mo yun, nandun na yung nandun na lahat. Nandun na sagot. So gagawin mo lang siya. Okay? Napaka-importante nun para hindi ka, yung confidence para hindi ka mahiyang mag-share sa kahit kanino. So ako kahit sino yung pakilala mo sa akin, kausapin ko. Kahit sino pa yan, kahit mataas pa ang narating niya sa buhay, 'di ba? Mataas pa ang situation. So kung ikaw hindi mo pa kayang i-approach yung mga taong yung ganung mga personalidad, mga ganung tao, so kailangan mo pang kailangan mo pang pataasin yung confidence. Ako hindi rin man ganun agad. Ako nga nung may nakausap akong supervisor dati, nanginginig pa ako eh. So, hindi siya agad-agad, hindi siya basta-basta. So, kailangan mo lang maraming rejection, invite ka lang ng invite hanggang sa pagkumita ka, di ba, nandun yung confidence, ang daming benefits nun kapag ka nag-share ka ng opportunity. So, trust ka lang sa process. Okay? So, yun lang yung way. Yung sinasabi ko kanina, na harapin mo yung challenge. Yung iba kasi tinatakbuhan kasi yun.
'Di ba? Ayaw ma-invite, ayaw ma-reject. Paano ka magkakaroon ng income? Paano ka magkakaroon ng confidence? Paano tataas yung paniniwala mo sa kumpanya kung ayaw mong ayaw mong harapin yung challenge na yun? Yun nga eh, yung sagot sa tanong mo, paano mo makukonquer, 'di ba? Yun lang siya. Kailangan mong mag-approach ng mga tao. Kapag maraming may mga taong tanong, 'di ba, hindi mo pa alam ang isasagot, itanong mo sa coach mo. Sobrang dali na lang ngayon. 'Di ba? Hindi na tayo magmi-meet personal dahil online, sobrang dali mami-message. Minsan kasi pag message na lang sa mga coach mo, kinakatamaran mo pa eh. 'Di ba? Mag-approach, mag-ano ka, mag-submit ka. Alright? So, yan lang siya, harapin mo. Yung takot kang ma-reject, ano mo, labanan mo siya. Dapat nga, paramihan tayo ng rejection dito eh. Di ba? Ganun na makarami yung rejection. Baka iisa pa lang yan, tatlo pa lang nag-reject sa'yo. Tapos, di ba? Di pa yan. Kailangan mo damihan. Di ba? Damihan mo. Di ba? Damihan mo ng rejection. So, balitaan mo ako after 1 year. O, tanong mo sa akin yan. Baka hindi, yung mga tao ng confidence dito ngayon, ang dami na nag-reject sa kanila and tinanggap nila na normal na mayroong taong hindi sasali. Wag ka kasing too much expectation, 'di ba? Para hindi ka masaktan, 'di ba? May mahal na siyang iba. Oh. Alright? So hopefully coach, nasagot ko. Yun lang ang walang ibang ano doon. Para ma-conquer mo siya, labanan mo lang, harapin mo lang. Invite ka lang. Okay? Try ka lang. Takot ka may scam dito? Oh. Takot ka. Eh, nandito na nga tayo. Everyday nga na meron tayong SOP. Bakit ka pa natatakot? Alright? Normal yun. Okay? So, yun po lang, coach. Hopefully nasagot ko po. Ayun, Coach Mark, nasagot niya po ni Coach Albert. Um, Last question, coach. O kung meron pa. Question, wala na po ata. Ayun kay Okay. Coach Evangeline, tama, nag-decide ako agad ng 6 years na lang, senior citizen na ako. Kay John Lawrence, million thanks po, Coach Albert. Ayun po kay Coach Elnas, love the rejection and just always believe and always trust the process. Ayun po kay Coach Chel, conquer your fear. Lakasan mo lang talaga ang loob mo. Million thanks po, Coach Albert. Tanong po ni Cherry May Domingo. Tanong ko po, Sir Albert, as newly pasok, ano po ba ang unang step na gagawin? Kung bagong-bago ka dito, given na yung pagkita natin ng pera. Kasi marami nang kumita. Kapag bago ka, study the business. Aralin mo lang yung negosyo. Umaten ka, tama yung pagpasok mo dito sa community. Di ba pa? Tama yung pag-join mo dito sa Zoom natin. So, inaaral mo siya. Di ba? Kung nag invite ka na, kung naturuan ka na ng coach mo ng mga basic online training, so kailangan matapos mo yun. Di ba? Yung mga basic, aralin yung company, mag-attend ng NECO, yung ASAP, kung nandiyan, may company page naman tayo, di ba? So, tapusin mo yung basic. Okay? So, tapos, yun lang naman sa simula eh. The rest is, ano na, the rest, matututunan mo na siya. And nandiyan naman yung coach mo mag-guide. So, pero yung pinaka-ma-advise ko sa'yo, as a newly member, study. Ay, ang advice ko din kasi sa mga member ko, para hindi ka, alam mo yun, hindi ka mawala agad sa negosyong to, 'di ba? Lalo na kung first timer ka tapos hindi mo na-attendan yung mga basic online training, tapos hindi mo na alam mo 'yun, hindi mo in-expect na marami pa lang taong maghihindi, yung mga rejection hindi ka aware, hindi pa tinuro sa yung mga acceptance na kailangan mong tanggapin na normal siya. Yung iba dito maraming bumibigay kasi mababa yung foundation. 'Di ba? Ang sa akin, number one, first step mo na gagawin, study the business. Nandiyan yung coach mo, coach, paano ko? Yan, Neko. Kailangan, yung shinare sa yung opportunity, kailangan mo rin siyang malaman paano siya i-share sa iba. Ano yung company natin, ano yung mga products, paano kumita, paano sumali. Kapag na-master mo na yon, i-share mo na lang din naman siya. Okay? Study mo, alamin mo. Kasi mahirap mag-share ng opportunity kung hindi mo alam yung pinasok mo. Tama ba?
Mahirap yun. So kung ikaw, yung iba kasi dito, nakapokus agad, bagong-bago pa lang, nakapokus na agad sa pagyaman, nakapokus na agad sa pag, alam mo yun, gustong agad kumita ng kalahating milyon. Di ba? Kasi maraming kumikita eh. Nakaka-inspired sila. Siyempre, pero ikaw, as a bago, aralin mo yung pinasok mong negosyo. So, ang dami ng training. May training sa company. Nakalike ka ba sa Facebook page ng company? 'Di ba? Tinuturo lahat doon yung mga basic. Kahit 2 hours, kahit 1 hour yun mahigit, tapusin mo. Okay? May training sa community natin. Nandyan pa yung coach mo, yung personal coach mo. 'Di ba? Sino yung tao nag-invite sa'yo? Magpa-training ka, 'di ba? So, magpa-guide ka. O, yun yung part mo para maaral mo yung negosyo. Aralin yung basic training, yung andyan naman eh, pag nakatapos ka na, I think may recognition pa kayo dyan. Diba? Basic online training. So, yun lang. Yung income, kapag ka na ano mo na, na-master mo na yung ginagawa natin dito, then yun. Tinuturo naman yung mga susunod na, yung mga kailangan lang. Di ba? Hindi ka huminto, tuloy-tuloy ka pa rin, kahit pa ulit-ulit yung pinag-uusapan natin. Okay? So, yun lang naman kasi maraming po kung ituturo ko sa iyo lahat pero sabi mo nga, sa bago, study the business, yun lang ang masishare ko sa iyo. Alright? So, thank you, Coach. Ayun po, Coach Sir. Bukas po, turuan kita kung anong basic ng training sa negosyo na to. Okay. Ayun Iyon. po kay Coach Ian. Fear has two meaning. Forget everything and run or face everything you rise. Salamat po, Coach Albert. Ayun po kay Coach Charlie. May ask po si Michelle. Yes po, learn the business ASAP. All you need to do is just decide. First, after you decide, just start, join, and learn first before you earn. Okay. Wala na po. Parang wala na po, Coach. Takeaway message na po tayo. So, yun. Thank you so much. Maraming salamat, Coach. Siyempre, salamat mga Coach sa pagbigay niyo ng oras. Thank you so much sa mga pag-attend, sa mga humabol. Maraming salamat po. Naka-live naman po ito sa ano natin, 'di ba? Or may record naman 'to, panoodin niyo na lang, 'di ba? Balikan niyo na lang sa mga hindi nakaabot nung una kasi sobrang ganda ng pinag-usapan natin. And thank you sa lahat ng umaten. Thank you sa mga nakinig, sa mga nagstay, 'di ba? Maraming salamat sa oras na binigay nyo kasi tama yan. Continuous lang, aralin yung negosyo. Then, i-apply. I-apply mo lang naman natutunan. Kung 'di ba? Palagi ka nang umatin ng ng training natin ng SOP sa mga member dito. Take action lang, 'di ba? Yung mga basic training, yung mga paano kumita, i-ano mo lang, apply mo lang. Nandiyan naman na lahat eh. Alright, kung ikaw hindi ka pa member, maganda mag-decide ka na ng mas maaga. 'Di ba? Kasi mas mabilis kang kikita kapag mabilis kang nag-decide. Same lang din naman, walang magbabago. 'Di ba? Walang magbabago sa situation kung wala naman tayong babaguhin. Doon magsisimula yung alam mo yun, yung start ng journey mo kapag nag-decide ka na agad. So kung wala kasi tayong gagawin, 'di ba? Walang mangyayaring bago. Alright? So, yun lang mo naman. Maraming salamat and God bless everyone. Maraming salamat po, Coach. Thank you po, Coach Albert, sa